kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Umabot na sa 29 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang naaresto at naharap sa kasong obstruction of justice matapos na manlaban sa ikinasang dispersal operation ng Davao Police sa mga nagbabarikadang supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngayon ay cleared na ang area at mga otoridad na ang nakaukupa sa malaking bahagi ng Garcia Highway kung saan umabot sa harap ito ng Davao International Airport nang ito'y unang barikadahan ng mga supporters o mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. 7 pulis ang iniulat na nasugatan, may pumutok ang ulo. Basag ang ilong, tadtad ng galos ang katawan at puro sugat ang mga kamay at paa dahil sa pananakit ng mga miyembro ng KOJC. Nakatutok ngayon ang PNP sa isang lugar sa loob ng compound ng KOJC makaraang ma-detect o makadetect ng heartbeat 20 hanggang 30 meters mula sa ilalim ng lupa gamit ang ground penetrating radar. Isyu ng bayan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Medyo umuulan doon sa Quezon City. Mga bandang alas 4 bakang batsero nung bumuhos yung ulan. Mukhang hanggang dito sa Manila yan dahil nung madaan ako dyan sa may tulay ng Quiapo, baha. Ganon? Inabot mo pa pala? Hanggang dyan sa may Lauton. Matindi sa Lauton pala eh. Oo, may tubig pa. May tubig. Kaya hinay-hinay lang sa mga motorista natin. First working day of the week. Of the week. Tsaka yes. First day din ng klase ngayon. Sa linggong ito. May mga estudyante nagtatanong kaagad, may pasok ba? Grabe naman kayo. Grabe na, 4 na araw na yun bakit ba naman kasi parang nananadya ang panahon? Kung kailan yung papasok na, tsaka uulan ng ganyan. Nakakatamad pa naman yun. Yung nakakulubong kanina, ayaw nang alasin ng pagkakulubong, ayaw bumangon. Pero kung ikaw ay maagang matulog, ikaw yung tinatawag na early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Yun, ganun sana. Sana ganun po tayo mga kababayan kapag ka po kasi maagang gumising. Actually, isang sinyalis yun ng kasipagan kapag maagang gumigising isang tao. Meron ng iba gigising ng maaga pero dahil wala namang gagawin, wala namang schedule, magigising pa rin ng maaga. At saka lang ulit
matutulog kung wala pa naman siyang aasikasuhin. Yan yung mga taong nakatulog. Ang tanong natin, paano yung mga taong hindi na makatulog? Ito kaya si Pastor Apollo Kibuloy, nakakatulog pa. Di bali nang walang tulog. Basta hindi naman walang gising. Wag lang walang gising. Wag lang walang gising. Ang tindi nitong mga istorya, yung istorya lang binasa natin, ito, halimbawa sa Malaya, heartbeats detected in underground bunker. So may bunker pala talaga doon, kumbatsero. Ganon din ang headline ng pahayagang The Philippine Star. Ayan, PNP, Kibuloy hold up in KOJC Estate Bunker. Ayan. Meron palang talagang ganun doon, May underground talaga. Naka-prepara talaga pala yon. Ito, mayroong kaso, Story and Tempo, obstruction of justice. Ito naman yung mga... Yan yung mga ikakaso. Kakaso sa mga humaharang sa aktibidad ng otoridad natin dyan sa Davao City. May mga armas pala, may mga bladed weapons, may mga pamalo, at may sinasaboy na kung anong na likido. Ano ba 'yon? Mayroong mukhang dumi. Mukhang ihi. Ito po, makikita niyo po itong mga pulis. Meron po silang kaharap na mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Naharang po sila. Nagkakatulakan. Ayan. Yan yung kini-clear na yung lugar eh. Pinapaalis na sila. Sa labas to eh. Sa labas po ito. Nakita niyo po. May kulay talaga May kulay, mga kababayan. Sinabi po parang hindi lang ihi yun. Ang sabi po ito, nag-message sa atin si Colonel Hansel Marantan, mga dumi na nila ang ibinubuho sa pulis. Ew! Ganun po. Sa ganun pong eksena, talaga ang sabi nga po ni Colonel, doesn't speak well of them. Sabi niya gano'n, kumbatsero. Kala ko, siyempre, gano'n, ang iisipin kasi diyan, mga mananampalataya yan eh. Tapos gano'n ang magiging hakbang nila. Ito nga, sabi nga ni Bok Peng Alinio, na isa ring taga Davao, sabi niya mas mainam na kung talagang mahal ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga followers, sumurrender na siya. Actually, kumbatsero, kapag tinitingnan mo yung eksena doon, somehow maaawa ka doon sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Totoo yun. Kasi yun ang nakapagpunla sa isip nila at damdamin nila ng pagmamahal sa kanilang leader. Na hindi po naman masama yun kung tutuusin. At yung iba nga dyan, iaalay pa buhay nila para protektahan yung kanilang leader. Kaya lang, ito po mga kababayan ay isa pong proseso legal na proseso po yan na kailangang masunod. Kung tama itong si Bok Peng Alinio, Peng Alinio ng Maringal, at ng marami pang mga nagsalita na rito na kung mahal ni Pastor Kibuloy talaga itong mga tagasunod niya, hindi sila ang ibabala niya dito sa mga pulis. Yung talagang isang leader, yung may pusong leader, sasabihin niya, tumabi kayo, magsiuwi na kayo. Ako na. Para si sekretaryo na. Ako na. Ito na. Lalantad na ako. Harapin ko yung kaso na yan. Pag lumala pa, talagang merong may masasaktan diyan at baka lalo pa yung ibang mas matitindi ang pagiging panatiko at pagiging pagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy, ialay pa ang buhay nila. Itaya pa ang buhay nila. Kagabi, kumbatsero, ay may natanggap tayong, pinadala ko sa group sana may pumapansin man lang dun sa ating sa MBC group natin. Meron. Pinapansin ko yun, kumbatsero. Ano naman ang ginawa mong hakbang? Oo nga, sabi ko. Dapat napansin. Nakita mo ba yun, Yuel, na may mga nakumpiska na Molotov? Hindi suspected Molotov may mga Molotov, gasolina daw talaga. May mga nakumpiska doon sa taas. Pinadala ko pa nga yung report
Sana mga kaibigan ay napasin. Pambreaking nga natin yun eh. Oo. So yun, meron po mga nadiskubre. Ano po ang intensyon para po ilang piraso yun? Kumbatsero, yung recovery of suspected explosives threat material believed to be Molotov cocktail. Cocktail naman pala yun. Kumbatsero, di ba pag cocktail inumin yun? Magkakahalo na parang ganun. Sa dun daw ho sa Jose Maria College rooftop. Kingdom of Jesus Christ, CP Garcia Highway, Davao City. Ayun. May mga nakuha doon, no? Pinadala natin yung mismong picture, Yuel. Na may mga ganun. Kasi nga kumbatsero, tama, yung iba kasi panatiko eh. May mga panatiko, hindi mawawala yung mga ganyan. Yung passion nila para protektahan ang kanila pong leader, nandoon, hindi po mawawala yan kung walang tatayo at sasabing, tumabi na kayo. Magsiuwi na kayo. At ako ay haharapin ko yan. Problema ko yan eh. Total, ito'y legal na proseso. Yun, mga mga PNP SAF sniper team ang nakadiskubre ng mga Molotov cocktails na yun. Ayan. Nasa custody na rin po ng PNP SAF EOD for proper disposition. Ito kumbatsero, yan. Ayan mismo, pinakita na natin. Nasa mga bote. Ang una po dyan, suspected explosive, pero nakumpirma na po na Molotov bomb po yan dahil gasolina po ang nandun sa loob. Pag ang gasolina inilagay mo sa bote at tapos may nakapasak na basahan, ayun, pag sinilaban yan at inihagis, bomba yan. Bomba na po yan, mga kababayan. Kaya sabi man ng mga ilang metro daw kumbatsero, ilang metro na lang layo mula doon sa ilang metro ng lalim. 20 to 30 meters daw yung lalim. 30 meters. Ang tanong natin kumbatsero, hindi ba katulad nung napapanood natin sa Netflix, sa Prime Video, HBO, makikita mo kapag kinuha mo ang plano sa munisipyo, di ba sinasabit yan pagka may construction, nakalagay dyan kung saan ang pasukan, may underground, etc. Yun kung ipinagpaalam sa munisipyo. Yun kung dumaan sa tamang proseso ang building construction. Di ba ganon? Yung ano ba tawag doon kumbatsero? Yung plano? Yung building plan. Yung blueprint. Parang pinaka-blueprint. Meron yan. May ganon kinukuha niyan sa building official. Sinasubmit bago aprobahan. Kung ganon, kung naghahanap sila ng entrada doon, kung naisubmit yan, malamang nakasulat dun yan o kaya ay naka-indicate dun. Pero ang tanong, makakahingi ba sila ng kopya kay Mayor Bastinian? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Uy, may deklarasyon na ng walang pasok. Walang pasok sa Malabon. Ayan. Lahat daw po ng antas. Ulitin natin. All levels, public and private. Ang bilis bumunot ni Mayor Ginny. Sandoval. Walang pasok sa Malabon. Ayan. Oras po natin. Mr. Jelong Tang, Lakyam Chaplakhun, 6:16 ng umaga. ACS Balita. Susunod na! Simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS Ka-Bloom! Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwasher.
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tingnan nyo puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-Bloom sa bango! Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-Bloom! ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Halos 2 pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Umarangkada na. Pilipinas, pangalawa sa pinaka-friendly sa mga dayuhan sa buong mundo ayon sa isang survey. Premyo at insentibo ang tinanggap ni Carlos Yulo, tax-free na. Sheila Guo nasa custody na ng Senado, Cassandra Leong nasa Kamara naman. 100 supporters ni Pastor Kibuloy nagsagawa ng kilos protesta sa Maynila. Pinagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. At 7 pulis nasugatan sa standoff na naganap sa Davao City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ACS Good News. Binobli ko kasi masaya ako. Umarangkada na ang halos 2 pisong rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 1.90, 1.90 ang tapya diesel sa yan, presyo ng diesel. Yun. 1.80 sa gas o kerosene, habang 1.15 naman sa gasolina. Ito ay dulot ng mababang global demand, ceasefire talks sa Israel at Gaza, at ang production recovery support mula sa Sharara oil field ng Libya. Sa isa pang good news, muli daw pong napatunayan sa isang survey na ang mga Pilipino ay pala kaibigan at magaling makisama. Aba? Ito ay makaraang Isang kaibigan, Oo. Isang kaibigan. Ito ay makaraang tanggalin o tanghalin ang Pilipinas bilang second easiest country
sa buong mundo na madaling makahanap ng kaibigan na mga dayuhan. Bukod sa Pilipinas, 2 pang bansa mula sa Southeast Asia ang nakapasok sa top 10, kabilang ang Indonesia na nasa pang-4 na pwesto at Thailand na nasa 8th place. Nangungunang bansa ang Mexico, pangatlo ang Panama at panglima ang Costa Rica. Sa nasabing survey, 2 sa 5 expat na naninirahan sa Pilipinas ang may kaibigang Pinoy, habang 4 sa bawat 5 respondents ang nagsabing welcome at at home sila sa Pilipinas. Bukod dito, 69% ng mga respondents ang nagsabing hindi mahirap makipagkaibigan sa mga Pinoy, habang 58% ng mga expat ang gustong manirahan na ng permanente sa Pilipinas. Galing. Yan ang mga Pilipino, pala kaibigan. Friendly. 6:24 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Exempted na sa buwis ang lahat ng premyong natanggap ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi na kailangan magbayad ni Yulo ng tax kabilang ang donors taxes. Tinukoy ni Junior ang section Commissioner ni Commissioner Junior Lumagi Jr. ang section 32B7D ng National Internal Revenue Code na nagsasabi na exempted sa tax ang mga awards at premyo na matatanggap ng mga Pinoy athletes sa parehong local at international sports tournaments. Hindi na pala kailangan ng batas dito. Nasa batas na pala. Meron na pala. Hindi na kailangan ng panibagong batas. Ito na pala dito talaga si Commissioner Lumagi, masipag magtitingin ng provision ng batas. Nag-research siguro. Nag-research. Ayos, congratulations sa Commissioner Carlos Yulo. Commissioner, nagkaloko-loko na. Ang ating double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Alas 6:25 ang ating oras, nasa custody na ng Senado ang kapatid ng pinatalsik na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo, habang ang business partner nitong si Cassandra Leong ay nasa pangangalaga naman ng Kamara. Sina Sheila Guo at Cassandra Ong ay inilipat sa custody ng 2 kapulungan mula sa NBI kahapon ng tanghali. Matatandaan na noong Agosto 7, pinakontempt ng House Committee on Public Order and Security si Cassandra Ong dahil sa hindi pagsipot sa hearing. Si Ong ang sinasabing nasa likod ng operasyon ng Pogo Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at malapit na kaibigan ni Alice Guo. Inaasahang iharap ngayon sa pagdinig ng Senado si Sheila at muling ibabalik sa Senate Detention Facility matapos ang hearing. Yun, kaya nga sinasabi ni Congressman H. Barbers, ito talaga yung patunay na yung puguan sa Porac, sa Porac ay konektado sa puguan sa Bamban. Sa Bamban. Magkakasama sila. Correct. Sila naabot nung kamay ng Indonesian. Kamay ng batas, mahabang kamay ng batas. Kamay ng batas, kahit na ano pa ang nationality ng batas na yan. Ng Indonesia. Ayun. Alas 6:26 ng umaga. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Mayor Albi Benitez, mayong aga, Mayor. Ay, Mayor. Dapat tayong inasal dyan. Ang Iloilo naman ay City of Smiles. Di ba? Ang Iloilo. Kaya mga friendly din, ang mga Ilonggo. Mayong aga to. Samantala, nagkilos protesta ang may 100 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Maynila upang kondinahin ang pagsalakay ng mga pulis sa kanilang compound sa Davao City. Ayon sa Manila Police District, nagtipon ng mga supporters ng KOJC sa Plaza Miranda sa Quiapo bandang alas 3:30 ng hapon kahapon, saka nagmistulang nagmarcha patungo sa liwasang Bonifacio bandang alas 4. Bitbit ng mga demonstrador ang panawagang hustisya para sa religious group habang pinagbibitiw din nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Noong Sabado ng umaga, nasa 2,000 miyembro ng PNP ang sumalakay sa KOJC compound sa Davao City upang isilbi ang arrest warrant kay Kibuloy, pero hindi pa nila natatagpuan hanggang sa ngayon ang pastor. Samantala, 7 pulis ang nasugatan sa gitna ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy
sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, may mga pulis na pumutok ang ulo, basag ang ilong, tadtad ang galo sa katawan at puno ng sugat sa paa at kamay. Mulaan niya ito sa mga pananadyak at pananakit ng mga miyembro ng KOJC bukod pa sa mga pagmumura na natanggap ng mga pulis. Iginit ng PNP na hindi sila pasimuno sa gulo kundi ang mismong mga miyembro ng KOJC. Sa katunayan, sinabi ni Colonel Fajardo na may nakuhanan sila ng video na nagpapakita na sinasaktan ng mga miyembro ang kanilang sarili para lang maibintang sa mga pulis. Ganon? May ganon? May ganon? Mario Jose, inaantay na lamang daw na ma-authenticate ang mga videos para maipakita sa publiko ang tunay na ginagawa ng mga taga-suporta ni Kibuloy. 6:29 ng umaga, lakyam yap kauhun. Susunod! Tito Boy! Abangan po ninyo sa kauna-unahang pagkakataon may interview natin ang Commissioner ng Bureau of Immigration. Aba, kauna-unahan nga ito. First time. First time dito sa 2x2. Siya ay ating papraktisin dahil mamaya isasalang din siya sa Senado. Tama pala. Practice to, practice lang. Commissioner. Nakoy, sigurado marami magpapapicture sa iyo dyan, Commissioner. Pagpunta pa lang. Mag-ingat ka sa mga mag-iingat kayo sa mga pa-picture dahil may picture si BBM kasama si First Lady pero hindi pa sila Hindi pa. Pandemic time pa pala yun. Mga November 2020. Tingin tuloy ako sa aking tawag doon, yung sa photo album. Sa photo album. Sa photo album. Nag-check ako noong 2020 kung pwede na ba lumabas noon. Tinanong ko kagad, pwede na bang hindi ba pandemic noon? Pagtingin ko, may mga picture din ako sa restaurant. nung petsang yun. Nung petsang yun. So, pwede naman tayong lumabas noon. Kaya lang, medyo mag-iingat ka pa rin. May mga bukas na ring restaurant. Meron na. Yung pala, noon pa. November 2020. May mga nagpa-picture doon. Kumalat ho yan. Nung isang linggo pa may mga pinakalat. May mga nagpapakalat na yan sa iba't ibang group chat, sa social media. Nakaupo ho sa unahan si Lisa Marcos. Nasa likod niya si Bongbong Marcos. Ayan, Tapos andyan pala, si Cassandra Ong. Yung nasa katabi ni First Lady. Tapos si Rainier Chu nasa kaliwa ni BBM at marami pang iba na mga Chinese. Pero may mga tao rin dyan tulad nito, yung masarap magluto na si Sandy Daza. Meron ho silang mga pahayag, may mga statement ho silang inilabas. Dahil ang gulo kasi dito, kasapakat ng mga pogo yan ang mag-asawang Marcos, kasapakat naobliga po silang magsalita dyan. May nakausap nga ako kahapon Alam mo nung panahon na yun medyo malungkot ang mga Marcos Bakit kahapon? Bakit? Kasi nabalitaan na nila, natalo sila sa Supreme Court sa recount labang kay Leni Robredo. Kaya lulugo-lugo sila nung mga panahon yun. Kaya yung ibang si Sandy Daza yata. Kumain tayo. Kain muna tayo. Parang gano'n. Yun, nung pre-pandemic, pandemic pa ho yan. Inilabas din kasi ni Attorney Topacio yung picture na yan. Maski si Sandy Daza mismo nagsabi na sila'y kumakain doon, magkakasama sila. Saan yan? Saan lugar yan? How di Carabao. Alam ko din yan. Batuten? Di Batuten. May mga grupo ng mga Chinese sa kabila. Ayun, nagpa-picture. Ayun, naangguluhan na. Ayan na talaga. Kaya yung mga pa-picture na yan, mag-iingat kayo dyan. Gusto lang daw magpa-picture. Sa Sandy Daza mismo nagsabi, gusto lang daw magpa-picture nung grupo ng mga Chinese kay BBM. So pagkatapos daw ng picture taking na yan, umalis na kaagad yung mga Chinese. Magaling din si Atty. Perdito Topacio talaga. 6:32 na umaga. Mamaya pag-usapan uli natin yan.
Magbabalik po kami dito sa ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore, damang-dama. Pag ginahawang generika, para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang balita. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Kausapin na natin si Attorney Norman Tansingco, ang Commissioner ng Bureau. Ba't ganun ako magsalita? Kauna-unahan po ito, ho? Na-excite eh. Ito po ang kauna-unahan, ho? Kauna-unahan, ho, na interview natin ng 2x2 sa morning edition ay Immigration Commissioner Attorney Norman Tansingco. Commissioner, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang morning, Katunyeng, Jerry. Magandang umaga din sa lahat ng mga taga-subaybay ng 2x2. Ay, salamat po sa pagkakataon. Opo. Actually, Katunyeng, Jerry, hindi itong kauna-unahan ko sa inyo. Nung bago ako sa immigration noong September 2022, na-interview na nga ako eh. Ang tagal na pala nun. Kaya nakalimutan na namin, no? Oo. Madalang kong magpa-interview sa media, naalala ko pa rin yun. Tinandaan niyo talaga. Commissioner, kumusta na po ba yung Mission Impossible nyo? Si Alice Guo, ano na po ang latest sa kanya? Okay naman po tayo sa Bureau of Immigration. Ang latest natin po, may confirmation tayo na nasa Jakarta, Indonesia po siya ngayon. Hindi pa siya nakakalabas kasi binabantayan na rin siya ng Indonesian Immigration kung dadaan man din siya sa regular na ports of exit. So, may kaugnayan na tayo sa kanila na kung makita nila, i-intercept nila, din i-turn over sa atin. Paano po nila nalaman na nandun pa sa Jakarta? Ito pong si Alice Guo. Hindi po ba sa Batam siya? From Batam, nakalipat na pala ng Jakarta. Opo, nung August 20, ang continuous kasi po yung coordination natin ngayon with Indonesian Immigration, tuloy-tuloy. Araw-araw na update tayo. Nung August 20, lumipad po siya from Batam to Jakarta. Hanggang ngayon, hindi pa siya po lumalabas ng Jakarta, minaman-manan pa rin ng Indonesian Immigration. So, nung pong siya ay bumiyahe from Batam to Jakarta, hindi na wala nang passport na. Wala na, local na lang. Domestic flight na lang nila. Wala na po yun, domestic na yun. Pero nasusubaybayan ho nila, pero hindi ho hinuhuli, Commissioner? Tinitrace natin siya ngayon, kung nasaan siya ngayon, nakuha na natin, galing siya ng airport ng Jakarta, kung saan siya nagpunta. Humingi lang po ako ng kasi hindi pwede namin madetalye masyado yung mga ginagawa ng Indonesian Immigration sa kanila. Pero may sighting po as of now? Yes po, nakuha din natin po yung sinakyan niyang galing airport kung saan siya pumunta. Nakausap na natin yung mga dapat kausapin doon na mga makakapagbigay ng impormasyon. May tumutulong po sa kanya, Commissioner, ano?
Yun ang isa natin ini-establish kasi nakita natin na may nakasama siya, isang Chinese national na point of person of interest siya dito sa atin. In fact, nasa lookout bulletin din siya. Sino po yun? Na isang Chinese. Ano po pangalan nun nung nasa lookout bulletin din natin? Filipino-Chinese o Chinese talaga? Chinese po, yung si Wu Duan Ren. Wu Duan. Wu Duan. Opo, Ren. Ano po ang Duan Ren? Opo, Duan Ren. Bakit po siya nasa watchlist, immigration watchlist? Kasama po siya doon sa Immigration Lookout Bulletin na inisyu ng ni Secretary of Justice kasi identified din siya doon na kasama sa PORAC at saka sa Banban na Pogoan naman. So ito ho ang kasama ngayon ni Alice sa Jakarta from Batam. Hindi namin, pero kasama siya siya nag-arrange. Kasama siya sa nag-arrange ng mga transfers nitong nila Alice at saka yung mga kasamahan niya. Pero ngayon si Wu sinusubaybayan din natin. Nandoon din pa siya sa Indonesia. Nasa Indonesia rin. Pero ito hong si Alice, sa information ninyo, may kasama na bumibiyahe from Batam to Jakarta? Wala po, siya lang mag-isa. Para naman kasi nakakaawa, kumbachero, na bumibiyaheng mag-isa. Mga ganyan. Mga hindi sanay bumiyahe. Lalo, lumaki sa farm yan. Oo nga. Di ba, Commissioner? Laki sa farm eh. Nahihirapan. Nahihirapan. Puntahan nga po natin yung... So, ang ginagamit pa rin po niyang passport. Sa lahat po ng biyahe niya, ang passport na ginamit niya ay Filipino passport. Filipino po. Yung Filipino passport po. Kayo po ay isang abogado, immigration commissioner. Huwag muna tayong lumayo dito kay Alice Go. Kung ma-cancel po ang kanyang passport, tapos hindi naman po siya, wala po siyang China passport, ano po ba ang magiging status niya? Di ba? Para maging stateless siya. Ano po ba ang ginagawa sa mga stateless na tao? Pag na-cancel po yung passport niya, magiging isang undocumented person na siya. So, ma-alerto na natin yung ibang bansa. Pwede siyang ilagay sa Interpol as lost and stolen passport. And pag daan niya sa airport, makikita yon na canceled passport niya. So ibabalik siya kung saan yung last na ano niya. Kung Filipino passport na cancel siya, ibabalik siya dito sa atin. In other words, malilimit na yung movement niya. Doon po naman sa aspeto na, di ba, sinasabi natin ng mga otoridad dito na fraudulently acquired yung kanyang citizenship. Ibig sabihin, hindi siya totoong Pilipino. Pero hindi rin naman siya kinikilala ng China bilang kaniyang mamamayan. Ano po ang magiging estado ni Alice Guo kung gano'n na po ang magiging eksena, ang senaryo? Yun ang findings po natin na fraudulently acquired yung Philippine passport niya. Kaya nga isa siya sa mga i-charge natin sa kanya in the event na makuha natin siya. Kung hindi man siya recognized ng Chinese government as a Chinese citizen, sa kanila po yun, wala tayong ano doon kasi based yan sa national laws nila. But whatever it is, ang ano natin, na makuha natin siya para managot siya dito sa Pilipinas ng mga kasalanan niya at saka yung mga violations niya. Ang United Nations po ba sa mga alituntunin ng mamamayan ng mundo, kapag ang isang tao ay, ngayon, hindi siya Pilipino, pero hindi rin siya kinikilala ng Chinese government bilang mamamayan nila, gusto lang namin ma-educate nyo kami, ano ba ang ginagawa doon sa mga taong stateless? Mayroon po tayong yung international convention na
kung stateless yung isang tao, doon siya mapupunta kung saan ang mayroon siyang pinaka malakas ang koneksyon na bansa. So, para sa protection din yan po ng mga stateless. So, base sa mga facts natin ngayon, dito siya sa Pilipinas, pwede rin mapunta. Oo. So, dito siya. so maaampun na siya ng Pilipinas. Adopted, Adopted citizen. citizen na siya ng Pilipinas. Ganon. Ayon sa convention, UN convention ba kanyo? Apo, dito siya mapupunta sa atin, but it does not follow na citizen siya natin. Ang ano lang is dito siya kasi dito yung may pinakamalakas ang connection siya sa Pilipinas. Base lang rin sa mga claim niya na Filipino citizen siya. So kung mapunta man yan siya sa atin, tayo na bahala sa kanya. Na natin siya. Okay. Ang isa pa natin pong basihan bakit siya ito turn over dito kasi sumulat nga po tayo ang immigration, sumulat sa Indonesian immigration na kung ma-intercept nila si Alice Go o kung sino man mga kasama niya na i-turn over sa atin. Kaya si Sheila at saka si Cassandra ganun nga nangyari sa atin ng immigration. Yes po. Okay. Malaking issue ho ito, yung pagkakapuslit nila palabas ng bansa at naghahanap ang iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, ang Senado at ang Kongreso. Ang Pangulo mismo naghahanap ng mananagot kung bakit nakalabas nang wala tayong kaalam-alam itong mga taong ito. Ito po ang itatanong sa inyo sa congressional hearing, Mr. Commissioner. Kaya parang practice na ho itong gagawin natin. Ano ba ang magiging sagot ninyo? Meron bang may natuklasan ba kayo na mga tauhan ng immigration na involved sa pagpalabas ni Alice Go at ng mga kasama? Nung malaman natin ito na nakalabas na siya, of course, binalidate muna natin lahat ng mga impormasyon na pumapasok. Kasi yung mga unang impormasyon na mga pumapasok sa atin, hindi consistent. May mga inconsistency. So, kailangan muna natin i-validate bago natin ipalabas. So, ang una natin tiningnan, yung database ng immigration. Mayroon bang lumabas na Alice Go o yung mga kasamahan niya? Ang pina-check natin, buong July 2024. So, nung walang makita sa database natin na gumamit siya ng regular ports of exits natin, pina-check na natin isa-isa yung mga flight manifest ng buong July. Commercial flights, commercial vessels, special flights, chartered flights, cargo flights. And yung initial natin na report, dahil sa dami nito buong Pilipinas, manual natin ito ngayong ginagawa kasi wala pa tayo yung tinatawag na Advanced Passenger Information System. So, pinapaisa-isa ito natin sa mga official natin sa airport. Kunin yung mga flight manifest. And so far, up to yesterday, wala pa tayong nakikita na nasa manifesto ito si Alice Go at saka yung iba niyang kasama, which nagpapakita ito na hindi siya dumaan sa regular natin na mga ports of exit. Sumulat na rin tayo sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Humihingi tayo ng listahan ng mga flights na lumabas ng buong July 2024 para makumpara doon sa record namin kung baka may hindi magtugma doon. Okay. But unfortunately, up to now, wala pa kaming nare-receive na response from CAAP. And every time na may natatapos na ports of exit na ma-check yung lahat ng manifesto, nagpapa-issue tayo ng certification ng official natin na nandoon na wala doon yung mga pangalan nila na lumabas or dumaan sa airport.
And kung sa vapor ho, wala. Kung sa barko sumakay. Meron din tayo sa Zamboanga International Seaport. Tine-check din natin doon yung nag-check din ngayon ng mga manifesto. The same proseso po ang ginagawa ng immigration. And as of now, wala pa kaming nakikita na dumaan ito sa regular ports. Kaya nga, yun ang una kong order to determine how and where itong sila nakaalis dito sa Pilipinas. At based on coordination din natin with PNP, with PAOK, with Coast Guard, wala pang nakikita kung saan ito dumaan at kung paano nakadaan. So hanggang ngayon po ay bulag pa rin tayo. Wala pa kung paano nakatalilis tong mga ito, Commissioner? Yun pa ang tuloy-tuloy natin kinukuha ang mga informasyon natin. So in other words, kahit sino pala, kung ganun po kung ganun ang sitwasyon ngayon, kahit sino pala na hinahanap ng batas dito, using the scheme o kaya pattern na ginamit nitong si Alice Go and Company, pwede talagang makalayas ng Pilipinas, Commissioner. Unfortunately po, mayroon tayong more than 7,000 islands. Kung archipelago natin, mayroon tayong sinasabing backdoor. Magrenta ka lang po dyan ng pump boat. Pwede ka na mag-island hopping, makakalabas ka na po hanggang Malaysia or Sabah. Kung nandun po halimbawa na nandun siya sa Bonggao, Tawi-Tawi, gaano kalayo ho ba yun sa Kota Kinabalu? Ang nakakadating po sa akin, hindi pa po ako nakarating doon. Mga oras po ang bibilahin, mga 4 to 6 hours po. Sa bangka sa fast craft? Mayroon po doon passenger vessel from Bonggao. Then pagbangka, medyo matagal-tagal. Ito nga po yung mga naano natin, mga nare-repatriate natin na mga Pilipino na nabibiktima ng human trafficking na pag nauwi sa atin, na imbestigahan natin. Yun sila ang nagkwekwento na dinala sila sa Zamboanga, tumawid ng Tawi-Tawi, nagtawid-tawid ng mga isla hanggang nakarating sila ng Malaysia. Opo. So sa tingin po niyo, ano po yung pinakamalapit sa kon lang? I'm sure nagsisenaryo, nagtitingin po kayo ng mga possibilities, ano? Saan po ang pinakamalapit na posibilidad na dinaanan niya papunta po ng Kota Kinabalu, dahil mukhang yun ang unang ba yun ang unang touchdown? Base sa record, yung nakuha natin sa passport ni Sheila, ang unang stamp sa passport niya Malaysia. Saan po sa Malaysia? Sa Kuala Lumpur. Sa Kuala Lumpur, okay. Opo. Oo. So ang tiniting kasi pag pumasok ka dito sa informal entries din sa Sabah, wala rin naman tatak yun. Pagpalabas na, tsaka natatakan sa Kuala Lumpur, yung sa airport. Sa arrival niya nung July 18, may arrival sa Kuala Lumpur. Okay. Ibig sabihin, nag-aeroplano po siya nung dumating siya ng Malaysian Immigration sa KL. Yun po ang hindi natin, kasi yun lang ang nakikita natin doon sa passport niya, na yung arrival stamp niya ng Malaysia ng 18 July 2024. May seaport entry ba doon? May seaport entry ba sa KL? Wala po, ang seaport entries nila yung dito sa Sabah. Kaya nga. So aeroplano po. Malamang sa airport po 'yan, sa airport ng KL. Yun nga po ang hindi nare-reconcile natin, kasi nung July 18
mayroon siyang arrival ng Malaysia. Okay. Noong July 19, may stamp din siya na Sabah. Sa passport niya. Yung stamp 21, okay. Lumabas siya papuntang Singapore. Parang ang dating doon Dito sa entries ng passport niya. Pwede bang nililito tayo doon, Commissioner? Sinasadya tayong pwede bang sinasadya tayong lituhin doon kasi kayo mismo parang nalito kayo sa kwento niyo na yun eh. May stamp siya ng 18 sa KL, tapos may stamp ni siya ng 19 Sabah. Sa Sabah. Opo. Kaya nga rine-reconcile natin ito lahat sa tulong ng counterparts natin sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia. Binubuo po natin yung kwento kasi opo. Sabi ko nga kanina, conflicting po yung mga data at saka information na nakukuha natin. Kasi mayroon ngang lumabas din na nagdenpasar Kuala Lumpur sa Bentasar sa Bali, Indonesia, kanyo. Opo, then pero nakuha natin na hindi tumutugma ang flight number. Then mayroon din tulad ng sinabi po ni Dr. Casio in one of his interviews na cited to sila sa may Luzon area. Sambales daw po, opo. Opo, ng July 14. Opo. And so it could be also a possibility na doon siya lumabas. May dalawa daw speedboat. Opo. Na okay. Ginamit. Commissioner, eto na lang, kayo po ba pwede ninyong sabihin ng derechahan ngayon at natiyak na ninyo based sa inyong investigation na walang sinumang immigration personnel na involved dyan sa pagkakatakas na yan nila Alice Guo? Masasabi ko po sa ngayon na wala po kasi as early as June nung nag-issue na nung June 28 po nag-issue na po ako ng mission order against Alice Guo. So nag-memo na rin ako, nag-order na ako sa lahat ng airports natin, sa seaport na higpitan, heightened alert lahat. So may tiwala po ako sa mga officers natin na hindi sila gagawa ng ganitong hindi dapat gawin. Opo, okay. Kailan po ba ninyo nalaman na nakalabas na ng bansa ito pong si Alice Guo? Noong August 15, nakatanggap yung Fugitive Search Unit, nakatanggap ng information galing sa PNP Intelligence Group. Okay. Na nakalabas na po si August Alice 15. Guo, nasa Singapore na. So, yung information na yon pinorward po sa akin. At that time, kasama ko po yung chief ng Intel natin. Nasa Vietnam po kami noon. May nag-attend kami ng conference na nagkataon. Yung conference na yon, yung kasama natin lahat ng immigration commissioners at saka director generals ng ASEAN. So nagkaroon po tayo ng informal na verification sa kanila. So halos isang buwan na palang nakaalis, tsaka lang tayo nakatanggap ng Intel na galing pa sa PNP-IG. Oo, Commissioner. Opo. Kasi from June to August 14, sumasama po ang immigration sa lahat ng operation dito sa Pilipinas with all other law enforcement agencies na may kinalaman na hanapin siya. In fact, yung sa Zambales, yung sa La Union, yung sa Batangas, parati tayong kasali doon na sa mga operation para hulihin siya. Opo. Okay, Commissioner, ano po yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na 2 weeks na daw po nyo alam, hindi nyo sinabi kay Presidente? Hindi po accurate yan kasi yun nga, August 15 lang namin nalaman. At saka
we had no intention to hold information sa President, even to our mother agency, DOJ. Nung nalaman namin ng August 15, we conducted verification, validation ng lahat. Kasi ayaw din naman namin mag-submit ng report na kuryente. Baka hindi tama na ilabas natin. So, nung na-establish natin, nung Monday, ng August 19. Ng umaga o hapon? Kasi umaga o hapon? Ng umaga. Umaga. Right after the flag ceremony, 19, pinulong ko po yung Board of Commissioners, yung chief ng Intel natin, yung chief ng FSU, with the corresponding memorandum na mag-conduct na ng formal investigation, kunin na lahat. So kailan po kayo nag-report sa presidente o kaya ay kay Secretary Remulla? Nag-report tayo ng August 20 kay Executive Secretary at saka kay Secretary Remulla. Nung August 20, based doon sa report na sinabit din sa akin ng Intel Division natin at saka Fugitive Search. Parang nais ko pang kayo ni Senator Risa Ontiveros pinablicize na po niya nag-speech na siya noong August 19 ng hapon. Yes. Nauna pa ho siyang ang palagay ko doon kayo mapupuntusan nakapag-privilege speech na siya noong Monday, tapos 20 na kayo kanyo nag-report sa Justice Secretary saka sa Malacanang. Yes po, kasi nung 19, nung umaga, naggawa na tayo ng mga na-validate natin na information. So, ginawa natin yung report natin na nasubmit natin ng umaga ng 20. Ako, marami pang itatanong sa inyo, malamang, ayos na ho ba yung practice natin na Commissioner? Mamaya. Medyo limited lang ang oras namin. Sa Senate at saka sa House, only yun. Only po yun. At least, dito, isa na lang po. Commissioner, last na pahabol na lang. Dahil sa iba-ibang impormasyon na nakakarating sa inyo, is there a possibility po na si Alice Guo nakauwi ng Pilipinas noong August 14, Wednesday, para po magpa-notarize ng kanyang counter affidavit at makaharap pa sa isang abogado at umalis na lang uli, bumalik na lang kung saan man sila naroroon ngayon? Yun nga po, kasi yung isang nakuha natin na information na mayroon siyang booking ng Cebu Pacific from Singapore to Manila ng August 14. Pero based sa report sa atin ng Cebu Pacific, no show siya ng August 14. Hindi siya gumamit ng ticket na yon, hindi siya sumakay. Anong oras ho yung flight na yon supposedly? Hindi ko lang matandaan kung anong oras yung... Baka kasi lumipat ng PAL Baka lumipat ng PAL o ng Singapore Airlines. Kasi very certain tong si Attorney Elmer Galicia na nakita daw niya talaga yung babaeng ito na kamukha ni Alice Guo na nasa sasakyan noong August 14 ng gabi. Kaya lang kung eroplano from Singapore may record sana ng immigration na siya lumapag dito ng August 14. Commissioner, meron ho ba? Wala pong record na may dumating na gano'n ang pangalan. O pwede ho bang makarating siya dito through a private plane from Singapore na hindi nyo malalaman? Malalaman din po yon kasi ang regulation natin, kailangan may notice of arrival sa amin. Pinapadaan through CAAP. Ayun. Naku, ang CAAP pa pala ang isang pwedeng matanong dyan ng gusto mamaya, kumbachero. Dahil sa kung gumamit ka ng eroplano papunta sa ibang bansa. Commissioner, salamat po. Commissioner Norman Tan5. Thank you po sa 25 minutes na binig. Commissioner Tan5, thank you. Maraming salamat din po kay Jerry, Katonying. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.
Balita. Pasensya na kayo at umabahaba itong ACS balita natin dahil sa mga katanungan natin dito kay Commissioner. Mamaya, abangan po nyo, 10 o'clock in the morning, ang hearing po ng Senate Committee on... mamaya na ba yan? Oo. Tinan mo nga. Marami pala tayong aabangan ngayong araw na to. Oo. Ano pa ba? Sa Kongreso naman ay first day ng hearing sa budget ng Office of the Vice President. Naku po. At kumbidado rin nila. Si Risa Ontiveros? Hindi, tapos na si Vice President. Tapos na si Vice President Sara Duterte sa Senado sa budget hearing. Pero sa Kongreso, required ba, kumbachero, na dumalo ang Vice President sa budget hearing? Sa Senate, umatin siya. As a courtesy kumbachero, pumupunta pa rin pero hindi na ginigrill. Hindi na ginigrill. Bakit ginrill siya sa Senate? Baka hindi pa masyado luto. sa Kamara, sa sa budget hearing, House budget hearing, inaasahan po na darating din si Vice President. Yun ang ini-expect nila. Expected nila na dumating si Vice President Sara Duterte. At mukhang isa sa mga matatanong doon, paggamit pa rin ng Intel Fund, kumbachero. Masusumbatan siya doon kung paano ginamit. Yung detalye na siguro yan, ano? Nung Intel at Confidential Fund na ibinigay sa OVP kailan? Nung last year. Nung last year. Naku, abangan po natin. Pakaraming mga balita. Aksyon! Ngayon! Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Sandali po lamang. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the hit. Ay, magandang morning sa mga tatay dyan at mga nanay, Kuya Julius sa Imperio, Ate Ann Imperio, na naghahatid ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Yan ang papel ng mga at ang gandang banding din yan. At sa eskwela. Alam mo ba, kumbachero, na ilang insidente na may lumapit sa akin ng mga edad 25 na bata na nagtatrabaho na. Sabihin, Katunying, nung inihahatid po ako nung mami ko sa school, nakikinig kami sa inyo ni Jerry Baha sa 2x2. Ha? Ba't ilang taong ka na bang noon? Elementarya ba wala siya? Elementarya siya. Sabi ko, ang tanda na pala natin. Salamat po sa mga nanay dyan na nauobliga ang mga anak na makinig sa inyo. Kay Kuya Mayor Andy Lacson at kay Ate Jen, maganda morning. Maganda morning. Kay Tatay Danilo Patungan na nagbe-birthday ngayon. Tatay Danilo, binabati kay ni Maidi Bagayas. Yan. At meron tayong impormasyon na natanggap mula sa Kaap Kumbachero at mukhang ito'y madidiscuss din mamaya dyan sa Senado. Kaap, yung Civil Aeronautics Civil Aviation Authority of the Philippines, nasa 3,500 monthly Gen AV flight daw po ang na-review nila. At wala daw po kahit chartered flight name nila na Mayor yung Alice Guo. We even expanded the search from May to present. Wala daw po talaga. For Gen Aviation flights, Kaap does not process flights for chartered flight without CIQ clearance and PNP ABCQ clearance. Ayun. Lahat daw ba ini-encode? Hindi natin na malaman. Pero even their Chinese names ay wala. Sabi niya talagang binantay na raw nila. Kasi meron nag-text dito, possible yan kasi pag hindi in-encode kung may kausap sa loob. Pagka hindi sinulat yung pangalan, tama ka, may flight pero o kaya naman
Pinalitaw na multo lang yun, lumilipad na yun. Kung sino yung... Nako, matindi yun, ano? Thank you sa... Kaya ang Malacanang, si BBM, gusto talagang alamin lahat yan eh. Oo. Kung sino ang pwedeng tumulong na taga-gobyerno para makalabas yan sila Alice Guo. Hindi ka naman talaga magtataka na may tumulong dyan eh. Lalo ngayon, daming pera ng Pogo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Dito Albert Nagalis, andito na. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 7:22. Eksakto dyan sabi. Eksakto. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Ratings ni VP Sara bumagsak sa second quarter survey ng Okta Research. Bunker ng hinihinalang pinagtataguan ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy natukoy na ng PNP. 5 bote ng Molotov bomb na kumpiska. Pwersa ng Davao Police. Pinaliguan ng tubig na mukhang may dumi ng mga ralista. Bagong Pilipinas Alliance, suportado ang PNP sa issue ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Mga kaalyado ng pastor nanawagan na sumuko na. Mga alegasyon na sangkot ang first couple sa mga personalidad ng Pogo, itinanggi. Sila Guo harap ngayon sa pagdinig ng Senado. Pagdalo naman ni VP Sara sa budget hearing sa Kamara, inaabangan. At 2 pang kaso ng Mpox na itala ng Department of Health sa Metro Manila. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 3 taong panunungkulan, naungasaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte sa trust at performance rating. Batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research, sumipa ang trust at performance ratings ng Pangulong Marcos habang dumausdos naman ang rating ng Vice Presidente mula June 30 hanggang July 5 ngayong taon. Nakakuha ang Pangulo ng 71% trust rating, mas mataas sa 69% nito noong unang quarter ng taon. Nakakuha naman ng 65% trust rating si VP Sara, mas mababa kumpara sa 68% noong unang quarter ng taon. Bumabari ng performance rating ni VP Sara mula 64% ay naging 60% na lamang. Bilang na ang araw ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay makarang matukoy ng Davao Police ang bunker kung saan maaaring nagtatago si Kibuloy, ngunit nalilito pa rin kung saan ang posibleng entrance nito sa laki ng KOJC compound. Nagpahayag ng kumpiyansa si General Nicolas Torre III na malapit na nilang matiklo si Kibuloy matapos matukoy ang lokasyon ng bunker gamit ang ground penetrating radar na nakadetect ng heartbeat, movement at heat signature.
Yun, hindi lang pala heartbeat, pati movement at heat signature. Samantala, napilitan ng mga otoridad na magpatupad ng dispersal operation sa mga supporters ni Kibuloy na nauwi sa Girian. Tumagal din ang dispersal ng halos kalahating oras at ilan sa mga loyalista ni Kibuloy ang naghagis ng mga mababahong likido na tila pinaghalong ihi at dumi sa mga miyembro ng PNP. Halos 30 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang inaresto at kakasuhan ng obstruction of justice. Alas 7:27 ng umaga, na-recover ng mga tauhan ng PNP SAF sniper team sa loob ng compound ng KOJC ang 5 pinaniniwalaang DIY na pampasabog. Sa ulat ng pulisya, nadiskubre ang 5 bote ng Molotov cocktails na naglalaman ng gasolina at may mitya. Partikular itong na-recover sa rooftop ng Jose Maria College School sa loob ng compound. Nasa custody na ng PNP SAF EOD ang mga na-recover na pampasabog. Samantala, hinimok ni na Senators Ronald Bato de la Rosa at Amy Marcos ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na lamang. Ayon kay Senator Bato, hindi pwedeng habang buhay na magtago ang pastor lalo't merong arrest warrant ang korte laban sa kanya. Dapat din niyang maawa si Kibuloy sa kanyang mga tao na nagsasakripisyo para sa kanya. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na kayang protektahan ni Kibuloy ang kanyang sarili kasama ang kanyang abogado, kaya mas mainam na sumuko na lamang ito. Kapwa hinikayat din ng 2 senador ang mga kapulisan na huwag namang maging marahas sa kanilang operasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Nagpahayag ng suporta ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, isang koalisyon ng 5 partidong politikal sa pagganap ng PNP sa kanilang tungkulin sa gitna ng aligasyon na overkill ang pagpapatupad dito ng arrest warrant laban sa founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang Bagong Pilipinas Alliance ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, Nationalist Party at National Unity Party. Manawagan din ang mga ito sa lahat na manatiling mapagbantay ngunit mahinahon. Iginit din ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang paniniwala na no one is above the law at dapat manaig ang pagsunod sa batas upang matiyak na mapapangalagaan ang karapatan ng taong bayan. Inaasahang haharap ngayon sa Senado ang nasa 26 na resource persons sa joint hearing ng 3 komite ng Senado kaugnay sa pagtakas ng pinatalsik na alkalde ng Bamban na si Alice Guo at ng kanyang pamilya. Isa sa tatayong resource person ay ang mismong kapatid ni Guo na si Sheila Guo na itinurn over kahapon ng NBI sa Senado matapos kasuhan ng obstruction of justice at illegal use of passport bukod pa sa iba pang kasong kriminal. Ang business partner naman ng dating alkalde na si Cassandra Leong ay itinurn over na ng NBI sa Kongreso. Ang joint hearing sa isasagawa ng Justice at Human Rights Subcommittee at Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality at ng Public Services Committee. Inaasahang tatalakayin sa pagdinig ang panukala ng DFA na kansilahin ang Philippine passport ni Alice Guo na isa palang Chinese national na nagngangalang Go Huaping. Inaabangan ngayong araw ang pagdinig ng House of Representatives sa budget ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ito ay ang matapos ang kontrobersyal na pagharap ni VP Sara Duterte sa Senate Finance Committee noong nakaraang linggo, kung saan naging mainit ang sagutan nila ni Senator Risa Ontiveros. Partikular na naging dahilan ng sagutan at tarayan ng dalawa ay ang librong Isang Kaibigan. Inaasahan naman ngayon ang mainit na diskusyon sa mababang kapulungan, partikular ang pagtalakay sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. Matatanda ang kinwestiyon ng House Appropriations Committee noong nakaraang taon ang 125 milyong pisong confidential funds na ginastos umano ni VP Sara sa loob lang ng 11 araw. Samantala, inaabangan din ang posibilidad ng paglabas sa resulta ng ginawang audit ng Commission on Audit o COA sa umano'y questionabling paggastos ng milyon-milyong pondo ng OVP. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung dadalo si VP Sara sa pagdinig na nakatakda ngayong hapon sa Kongreso.
Sa ibang balita, nilinaw ni Special Envoy of the Philippines to China, Benito Techico, na bagamat totoo ang larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos na kasama si Cassandra Ong, mali ang mga ipinakakalat na narratives nito na may kaugnayan sila sa illegal pogo operations. Ayon kay Techico, kinunan ang larawan ng noong 2020 sa isang restaurant sa Pasay bago pa man maging Pangulo si BBM. Pero maliban dito, hindi rin naman daw kilala ng first couple si Ong at sadyang sumama lang sila sa group photo na ni-request ng isang kasamahang dumalo sa pagtitipon. Maliban kay Techico, pinabulaanan din ng ilang kaibigan ni na Marcos ang akusasyon na tinawag na walang basihan at malisyoso. Ang picture na po, at yun po ay totoong picture, pero hindi po totoo ang storya. Ang narrative ay mali po. No? Sana po ay mag-research na lang po ng mabuti bago po paniwalaan, no? Para hindi naman po tayo nagsasayang ng panahon. No? Let's just move forward. Forward thinking na po tayo. Hindi panahon ngayon para mag-ungkatan ng gumawa ng storya. Ayun. Sino daw yun? Si Benny Techico. Benny Techico, yung Special Envoy to China. Alas 7:32 ng umaga, may isang dayuhan na tinututukan ng Bureau of Immigration na tumulong kay Alice Guo na makaalis ng bansa. Sa panayam ng DZRH, kinilala ni Immigration Commissioner ang dayuhan, Commissioner Norman Tansinko ang dayuhan na si Wu Duwan na isang Chinese national. Sinabi ni Tansinko na lumabas sa report na ng kanilang Indonesian counterpart na nasa Indonesia rin si Wu. Ngunit hindi pa malinaw kung kasama siya ni Alice Guo na nasa Jakarta, Indonesia ngayon na bumiyahe mula Batam Island. Kasama po siya doon sa Immigration Lookout Bulletin na inisyu ni Secretary of Justice kasi identified din siya doon na kasama sa PORAC at saka sa Banban na Pogoan naman. Pero kasama siya siya nag-arrange, kasama siya sa nag-arrange ng mga transfers nitong nila Alice at saka yung mga kasamahan niya. Yan po ang tinig ni Immigration Commissioner Norman Tansinko. Alas 7:34 ang ating oras. Dalawang panibagong kaso ng monkeypox o mpox ang naitala ng Department of Health. Ayon sa DOH, ang dalawang bagong kaso ay mula sa Metro Manila na parehong nagkaroon ng variant na Clade 2, isang mahinang uri ng mpox virus. Ang mga biktima ng mpox ay parehong lalaki, isang 37 anyos at isang 32 na kapwa nagkaroon ng close intimate contact bago nakaranas ng mga sintomas ng nasabing sakit tulad ng rashes, fever, headache, muscle aches, back pain at panghihina. Dahil dito sumipa na sa 12 ang kabuuang mpox cases sa bansa simula noong July 2022. 9 ang nakarecover habang 3 ay mayroong active cases at naghihintay para sa pagresolba ng mga sintomas. Ano ba? Nahirapan ka ba? Kuyang Dakila Palomo, galing sa Jakarta, Indonesia to, si Kuyang Dakila. Kuya Dakila Palomo, welcome back home sa Pilipinas. Naispatan daw ba niya? Naispatan nyo ba dyan si Alice? Dapat pala, Kuyang Dakila, hindi ka muna umuwi at nang nakita mo si Alice Guo dyan sa Jakarta. Isa pa lang napaka-progresibo ngayong lugar, ang Jakarta, Indonesia. Talaga. Magandang umaga rin sa isa pang Nuevo Ecijano, si Engineer Magiting Cruz na nag-iintay pa rin sa iyo sa Quago na hindi pa raw niya ginagawa ng libro. Diyan sa Bohol. Wag niyo ikukulong yung Quago na yan, baka kung ano mangyari diyan. Si El Presidente Gary Nigos ng Maringal ay nagbe-birthday ngayon. President Gary Nigos, happy birthday. Pati ang mga kasamahan mo nagbe-birthday na sina Bon Lobaton at Raul Villanueva at the bossing John Fernando Cachola. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday at happy birthday din kay Kuya Eric Takderan ng Barangay Kaluluwan,
Concepcion, Tarlac. Susunod! Ito po! Sino itong aktor na bumalik sa kanyang gay lover na super rich matapos daw makipaghiwalay sa isang beauty queen? Ayaw na niya sa beauty queen. Ayaw sa beauty queen. Bumalik siya dun sa kanyang... Baka gutom dun sa beauty queen. Bumalik sa kanyang gay lover na super rich daw. Super rich. Yan at iba pa. parang nakita ko na yan eh. Sa isang... yung kwento na yan? Hindi, yung yun? Yung oo nga, hindi mo nga pinansin. Hindi ko nga kilala eh. Hindi mo nga pinansin. Gulat ako si beauty queen. Hindi mo, nakipagbeso-beso ka ba naman? Sino yun sa inyo? Yan at iba pa sa pagbabalik ng... Pagkalipas ng 3 araw. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Ito para makapasok lahat. Mabilisan, kumbachero. Bilisan mo. Bilisan. Eto na. Bilisan natin. Mabilisan to. Alam nyo na, mga RH reporters, mabilisan to. Yung mga galing probinsya ay dumagsa na daw sa PITX matapos ang long weekend. Yeah. RH 15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Walang tuknat ang pagkapal ng bilang ng mga bakasyonista na nagbabalik Metro Manila dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanina pang alas 3 ng madaling araw, nag-umpis ang dumagsa ang bulto ng mga pasahero ngayong ang karamihan ay balik trabaho at balik paaralan. Dito sa G3 ng PITX, partikular na nagmula yung mga bakasyonista sa Daet sa Mariles Norte, sa Birac, Catanduanes, Legazpi City, Sorsogon, sa Batangas at maging doon sa Tubigaraw. Ayon kay Colin Talbasa, PITX Senior Corporate Affairs Officer, bumalo na sa halos 1.3 milyong biyahero ang naglabas-masok sa terminal nitong long weekend. Meron ding mga K9 units na nag-iikot dito sa terminal para tiyakin naman yung kaligtasan at seguridad ng bansang nagbabalik National Capital Region. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Unit sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Giselle! Samantala, balik eskwela pagtapos ng long weekend, inulan! RH52 Enyel Parosa. Kami na Enyel! Maulang umaga, Jerry at Anthony, sinabayan nga ng masungit na panahon ng pabalik eskwela ng mga estudyante sa Mandaluyong City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Matapos ang long weekend sa pag-ikot ng DZRH News, nakita natin yung pagpasok ng mga nakapayong na estudyante kasabay ng pagulan at madilim pa rin ang kalangitan sa iba't ibang bahagi ng Eastern Metro. Ramdam na rin ang pagsikip ng daloy ng traffic dahil sa dami ng mga motorista. Halimbawa na lamang sa Boni Avenue kung saan matatagpuan o tabi-tabi itong hilera ng public school sa Mandaluyong. Patungo ito sa Santa Maynila. Tuloy ang pasok sa eskwela sa syudad kahit maulan at kahit nagpalabas din ng lightning advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinag-iingat yung mga residenteng nasa labas lalo't nakadetect umano ang CDRMO ang kidlat sa malapit na papawirin. Samantala, karaniwang mabilis sa pagtaas ng tubig sa ilog ng Mandaluyong dahil sa Maysino Circle, pero sa kabila ng moderate to heavy range, hindi naman bumaha sa nabanggit na area. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Meron daw isang empleyado ng Manila City Hall pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay sa Tondo. Ay sos! Metro Manila ngayon. Alamin natin ang balita mula kay RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Patay ang isang lalaking empleyado ng Manila City Hall matapos sa barilin sa loob ng kanilang bahay sa barangay 81 na Peñalosa Street, Tondo, Manila. Kinilala ni Lieutenant Colonel Melvin Florida, Hepe ng Ragsabago Police Station ng MPD, ang biktima na si Carmelo Ocampo, 55 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nakaupo ang biktima sa loob ng kanilang bahay nang biglang sumulpot ang gunman na saka pito pinagbabaril.
Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect na sakay ng motorsiklo Honda Click na kulay itim at pula. Batay sa kwento ng mga testigo, nakasuot ng maong na jacket itim na mask, helmet at tinatayang may taas na 5'6". Ang suspect nagawa namang may sugod sa Mary Johnston na hospital. Ang biktima pero ito dineklarang dead on arrival ng mga doktor dahil sa tinamong walong tama ng bala ng baril. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Oy, standby, mamimigay tayo ng pera. Talaga. Mamimigay tayo ng pera at natupad ng ating mga RH reporters ang kanilang misyon na mabilis na maghatid ng balita sa ating mga kababayan. Dahil dyan, mamimigay tayo ng pera. Mamimigay tayo ng pera. Iba tayo no? Alamin natin ang kinaroroonan ng ang galit sa pera. Kaya pinamimigay niya ang kanyang pera si RH6 Sherwin Alfaro. At siyempre, andito na pala, marami din naghihintay dito. Pangunahing balita sa showbiz. Ay, si Beck Villanueva ay nagbe-birthday pala ngayon. Beck Villanueva, happy birthday. Binabati ka ng iyong mga kapwa Zumba Bells. Si Kuyang Diyan sa PhilInvest. Ay, Kuyang Fort Jose, magandang morning. Kamusta kaya Kuya Fort? Kuya Fort. At magandang morning din at happy birthday kay dating DTI Secretary Peter Fabila. Secretary Fabila, magandang morning. Happy birthday. Birthday din ni Dolor Huanta. Ayan, happy birthday. Sabi ni Joey Huanta. Si Carlos Luis Rojas at John Anthony Nagales ay birthday ngayon. Happy birthday sa inyo. Ayan. Oy, Maringal Riders. Jonard Carlos, Buboy Pabayo, si Pio Dinyoso, tsaka si Jerix Jerico. Si Bob Daus, lagi daw silang nakatutok. Tsaka si Maringal Jun Tadeo habang nagra-ride, nakatutok. Thank you. Sa 2x2. Ingat kayo sa pagmamaneo at marami nang natutuwa dahil ang bilis na raw magpunta ngayon ng Baler Aurora, Cumbachero. Oo, talaga. Dati merong tulay dyan na one way lang. Nagawa na. Kaya bali yung may pantabangan na area Cumbachero, yung patawid na ng Aurora. Ang laking bagay noon. Kaya yung mga gustong mag-surfing dyan at makita ang kagandahan ng Aurora, pwede na kayong dumaan doon. Magandang umaga kay Ninong RD, Dong Tolentino. Ayan. Magandang morning. Kay Eric Dimakulangan, ayan, pwede palang mas madali na palang mag-ride papunta ng Aurora. Ayan. Sino kaya itong aktor na nakipaghiwalay sa isang beauty queen at ang pinili niya ay ang isang gay, super rich na gay. So ibig sabihin gay din yung aktor na yan? Tanungin natin sa ating ang ating subject matter expert pagdating sa mga gay. Si Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay! Pagka ba pumatol sa gay na rin? Hindi. Hindi. Bakit? Bakit mo nasabing... Karamihan din, may mga lalaki pumapatol sa gay nang dahil sa pera. Yun pala. May mga lalaki din na pumapatol sa gay dahil gusto nila ng pag-aalaga ng gay. Ganon. Pero kapag ang lalaki ay gumawa ng ginagawa ng bading, service boy yun. Servidor pala yun. Paano kung meron ka ng jowa na beauty queen? Beauty queen ba naman? Iiwanan mo para sa gay? Yun ay dahil sa pinansyal. Yun na nga pala. Sige nga. Gutom pala. Nako, noong pa naman may relasyon itong si guwapong aktor na tumisikat ngayon sa isang mayamang gay. Ito ay matagal niya ng gay benefactor. Pero dahil nakilala niya itong si beauty queen, actress, ay hiniwalayan niya
ang kanyang gay benefactor. Selos itong beauty queen na ito Hiwalay, selos, hiwalay ang nangyari sa kanila hanggang sa tuluyang natuldukan na. At ang nakakaloka, hindi babae ang dahilan ng hiwalayan ni beauty queen at ni aktor. Kung hindi bumalik si aktor doon sa kanyang gay benefactor na nagbigay sa kanya ng maraming karangyaan. Clue! Ang aktor na bida sa ating sino daw ay si actor letter J. Jar. Kilala ba yan? Yung beauty queen. Clue. Aba, ang beauty queen ay ang pangalan niya parang ang datingan ay parang mga Muslim yung mga kaibigan natin. Yan na. Hindi tayo magbibigay ng mahaba-habang kulubak. Ako ay humimas ng rehas na bakal. Ay, batiin ko muna ang ating friendship. Maraming salamat kay Engineer Mercado ng PLD. Ayun, panayang bati mo kay John, ha? Okay, John. Hello, John. Yan natin DZRH Showbiz Atas News. Ako po ang inyong RH47. Hindi ko na malimutan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babush! Mamigay na tayo kagad ng pera. Wag mo muna introhan, pare. Andito si Sherwin, nasa Barangay South Signal, Taguig. Sherwin, go! Na malakas ay umuulan din, napaparay mo sa diesel H1 malakas promo pero nahuli natin. Bilis ha. Nanay Telma, nanalo siya ng 1,000 pesos dahil naka-diesel H. Ano masasabi niya, nanay? Lagi, una-una pong pinapanood sa umaga, ang DCRS. Maraming salamat po, meron kayo 1,000, meron kayo grocery bag, meron kayo payong, meron kayo t-shirt, congratulations! Para sa diesel H, ay 6, Sherwin Pato, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun! Ganun sana. Nakakagol. Babalik kami. Sandali lang. Opo. You are watching Team Zone. Ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ng family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong... Kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, Kuya Elmer ngo, maraming salamat sa suporta Kuya sa Elmer. 2x2. Okay, this one's for Gabby. Sabi po nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin, si Pastor Apollo Kibuloy ay answerable to the law. Answerable to the law. At ang binigyan din po ni Secretary sa batas. Bersamin, madali daw pong sabihin na ang ginagawa ng mga otoridad sa Davao ay politically motivated, pero hindi anya totoo yun dahil the law must take its course. Mukhang ganun po dapat ang maging pagtingin ng mas maraming mga matatalin, lalo na yung mga abogado. Ipatupad ang batas. Hindi lang mga abogado kumbatsero, lalo na yung mga humahawak ng posisyon, matataas na posisyon sa pamahalaan. Totoo yun. Kasi kaya nabanggit ko kumbatsero na lalo na silang mga abogado, si VP Sara ay isa sa mga kumundin na dito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapwa kasi sila abogado. Kapwa abogado at sila abogado. Siya ay tinitingal at kinikilala rin ng marami sa ating mga kababayan. Lead by example. Napakalaking bagay po na magkaroon po ng kahinahunan sa ginagawang ito ng mga otoridad. At nakatutuwa naman kahit na sabihin nating huliman. Yung pong pahayag ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Amy Marcos na sila po mismo ngayon, siguro yung napagtantunin na nila, nananawagan po sila mismo kay Pastor Apollo Kibuloy na wag isakripisyo. Yung pong kaniyang mga tagasunod diyan po sa KOJC, sapagkat oras na lumabas si Pastor Apollo Kibuloy, tigil po lahat ng ito. Ang kailangan lang po naman dito ay mag-submit si Pastor Kibuloy sa otoridad ng husgado. At ako, naniniwala din ako personally na sa galing ni Pastor Kibuloy magsalita. Sa galing ng kanyang mga abogado na magsalita, at kung totoo na siya ay walang sala dito, at the end of the day, after going through the legal processes, siya nasa kanya ang huling halakhak. Totoo yun. At kung magmamatigas si Pastor Apollo Kibuloy, napaka-bisa at napakalaking tulong kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo at si Vice President Sara Duterte mismo ang mananawagan kay Pastor Apollo Kibuloy na magpasailalim na sa batas, sumuko na, at wag nang hintayin pang lumala ang sitwasyon na may mga mapahamak na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at agupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!